Sumainyo ang Panginoon, ang talinhaga na isang tao na may puno ng igos. So, yung iba pong translation ng igos ay higuera. So, bahagi o. Bagaman may ilang pang mga ginagamit na salita, mayroon din sa atin, kaya lang hindi katulad sa Israel, na ito ay very common sa atin. Ang common dili alin, papaya, niyog, yan ang mga nakikita palagi natin, kalamansi, pero mayroon dito sa atin. Kaya lang ito ay talinaga ng alin, na sa loob ng ubasan ay mayroong isang igos na naroon. Sabi nga po nito, na nakita ng may-ari ng ubasan na sa loob ng 3 taon niyang pagparito ay walang bunga. Kasi at least mag-yun na at least after 3 years dapat namumunga na. Wala siyang makita. Sabi nga rito, putol na nakasisikip lang. So alam naman natin, wala rin naman tayo masyadong ubasan dito. Maliban sa ilang bahagi ng norte, may mga ubasan na roon ngayon. Pero pag sinabi natin ubasan, pinakailangan mo kasi yan ay pinatamaan ng araw. So yung igos kasi, ayan ay madahon. So, maaari na sa laban yan sa doon sa mga ubasan, or kung hindi man, ay sabi nga, nakasisigil lang, additional space. So, pwede matamnan na ibang ubas yung lugar na kapag inalisan ng igos. Pero nung sabi ko, nung may-ari ng kaniwala, nung sabi niya, ay bigyan pa natin ng isang taon. At bubungkalin at lalagyan ng mataba. So, one more chance. Isa pang pagkakataon. Bahagi mo na ipinaalala sa amin ng pumikamayo sa mga pagbasa mula sa unang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, na pinaalala sa amin natin na huwag natin tingnan yung ating sarili na mas banal nila sa iba. Kasi yun lang pasimula ng Ebanghelyo. Kasi may mga taong pinapalay si Poncio Pilato, yung mga kung tawagin natin nagre-rebelde sa kanya, nagkahandog sa templo ng Jerusalem. So doon niya nakita, kaya doon niya pinamatay. Doon din niya yung 11 na nabagsakan ng tore ng Siloe. Anong sabi ni Jesus? Hindi na ulugan yung mga yun ay nakaranas ng mga kalagim-lagim na tayo. Hindi na ulugan na sila yung mas makasalanan kaysa sa iba o kaysa sa atin. Pero ano yung pinapaalala ni Jesus? Kapag hindi tayo nagsisi at tumalikod sa ating kasalanan, ano yun? Siguradong mapapahama tayo. Kaya bahagi yun na ipinaalala sa amin ng buong kapal na tayo ay nawa ay patuloy na tumugon sa panawagan ng buong kapal. Makita namin ang ating katayuan na katulad din po sa unang pagbasa sa panawagan na pagtawag ng Diyos kay Moises natin. Hubarin mo ang iyong sapin sa paa, sabagat ikaw ay nasa banal na lugar.
kinakailangan natin hubarin ang ating mga paa sa pagkilala sa mga bagay na magdudulot sa atin ng kabanalan. Kaya yun ang panyaya na pinapahay ng kung may kapatid. Iwasan ang kasalanan. Bahagi ho at kinakailangan na alin. Sabi nga ay bukalin natin ang lagyan ng pataba. Sapagkat sabi nga sa banal ng kasulatan, nais ng Diyos natin, tayo ay mamunga ng sagana, siksik, liglig at umaapaw. Bakit hindi yun na nagagawa natin? Hindi yun na nakikita sa atin? May umaharang. Ano yung umaharang? Kasalanan. Yun ang trabaho ng kasalanan. Na pigilan yung grasya ng Diyos na humako sa atin. Sapagkat yun yung biyaya na itinagalob ng Diyos para sa atin. Kasi gawa natin, kanyang paghirap at kamatay muling pagkamuhay. Tinubos na tayo sa ating mga kasalanan na nangyari almost 2,000 years ago. At ipinagkakanood sa atin yung tayo ay pininyagan. Pero bakit hindi natin tinatanggap? Ba't hindi natin pinapakinabangan? Isa yun sa dahilan. Kasalanan. Kaya maliwanag na sinabi ni Jesus, kapag hindi kayo nagsisya tumalikod sa inyong kasalanan, mapapahamak din kayo. Yun ang trabaho ng kasalanan. Ilayo tayo sa pagkapala ng Diyos. Bahagi yun. Yung dapat na sabi nga natin, yun ay hinaharang ang biyaya na dapat na para sa atin. Yun ay alin. Kaninong kasalanan? Una, yung sarili natin kasalanan. Yung sarili natin ginagawang kasalanan. Bahagi ho na yun ay may maliwanag na epekto sa atin. Kung isa na yung pinagpapalit natin ang ating kabanalan sa mga maliliit na kaligayahan. Tayo ginawa huwag natin kalimutan kung isa. Pero hindi naman sinabi na Jesus na huwag natin gawin. Pero huwag kang magkasala. Pag hindi naman sinabi na Jesus na kapag maging banal, hindi ka na mag-i-gawin. Ang sinasabi ng Jesus ay alin, pwede kang mag-enjoy sa buhay mo. But do not sin. Alam naman natin yung mga bagay na nagdudulot ng kasalanan. Hindi wala akong lugar na kapag nag-enjoy ka, nagkakasala ka. Pwede kang mag-enjoy na hindi ka nagkakasala. Yun ang huwag natin kalimutan. Na may mga pagkakataon na kung saan ay mamili tayo ng mga bagay na magdudulot sa atin ng kaligayahan, pero hindi dapat umantro sa pagkakasala. Huwag natin kalimutan. Pwede o yun, maghanap tayo ng pamamaraan sa ating pagkilos na nawa ay pwede natin makita yung kagalakan na dulot. Kasi yun ang dinala ni Jesus at yun ang binibigyan ni Pope Francis. Ang dulot ng muling pagkabuhan ni Jesus ay kagalakan. But do not sin. Pangalawa, kasalanan ng ating mga kasambahay. Bahagi yun, nakaka-apekto yung kasalanan, lalong-lalo na ng mga tao kasama namin sa bahay. O may mayroon tayong direct link sa ating buhay. Yung klase yung binibigay kong halimbawa dito, ay may bala nagtanong sa iyo, Father, bakit naman ako naghihirap? Bakit ka naghihirap? Hindi mo makapag-aral. Sabi ko, nasaan ang nanay at tatay mo? Yung nanay ko po nasa bahay. Yung tatay mo nasaan? Nagtatago. Bakit nagtatago? Nakapatay po ng tao. So hindi kasalanan ng bata na hindi siya makapag-aral. Wala siyang kasalanan. Bata ka Bahagi kung may kasalanan naman yun, hindi naman ganun kalaki.
Pero bakit hindi siya makapag-aral? Walang maghahanap buhay. Bakit? Gawa ng tatay niya. Gawa ng tatay niya. Nang gumawa ng kasalanan. Akala natin yung isa, yung kasalanan natin, tayo lang na-apektuhan. Hindi ho. May epekto yan. Gaano man ka-personal yung kasalanan na ginawa natin. Kahit na yung kasalanan natin, walang ibang nakakaalam. May epekto ko yan. Bahagi yun na kung saan ay makita mo natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At ang isang nakaka-apektuhan yan, directly yung mga mahal natin sa buhay. Yung ating kasambahan. Kasama sa bahay. Mga mahal sa buhay. Pangatlo, yun ang tinatawag natin structural sin. May mga kasalanan na naging bahagi na ng struktura. Pagkakataon na makita natin, one time narinig ko yung mayor ng Baguio. Sabi niya, ay nakita niya kasi yung isang report, COA report, na nakikita niyo halimbawa sa mga kalsada na mayroong sa gitna, mayroong ilaw, no? Na nakalagay dun sa kalsada para mag-divide na sa kaliwa at kanan, no? Ay nakalagay daw sa mga report niya 11,000 plus yung isa, no? Pero alam niyo kung magkano lamang daw yung halaga? 1,000 plus. So ibig sabihin, may excess of 9,000, mas malaki pa yung nakurakot kaysa doon sa amount ng ibinili. No? Napakalaki. Ay bahagi yun. So ibig sabihin, kung yun ay nagawa, ay mas marami siguro may ilalagay at mas maiwasan ng anumang uri ng aksidente sa daan. Kaya bahagi yun. So, yung kalimitan na sinasabi ni Iba natin, mayroong cut-off, 40% cut-off, no? Sa mga programa ng gobyerno, that is structural sin. No? Bahagi yun na kung saan yung makita natin. No? Hindi ka pwedeng makapagpatuloy kapag walang lagay. That is structural sin. Mga kasalanan na naging bahagi na ng istruktura ng pagkilos na kung tuusin ay dapat na pakinabangan ng bayan sa napunta sa bulsa ng iba. Kaya yun ay nakakaranas. Kung tayo may tulisan sa natin, sana maganda yung ating kalsada, baka napangit yung ating kalsada. Kasi nga, ay ibinulsa yung iba. Kaya pagkakataon na kung saan ay bahagi yun na kinakailangan natin paglalabanan. Kaya sana po sa darating na eleksyon, sana ay makita rin mo natin yung mga taong namamahala sa atin ay mga taong ibinoto natin. Tayo nagtulong sa kanila. So sana po ay hindi lang sana natin imodo sila. Sana rin o kapag gumagawa sila ng kalokohan, ay pagsabihan natin. Bahagi mo yun ang pagkilos. Bakit? Kasi pag hindi o natin yan tinama, tayo ang mahapektuhan. Kung bakit tayo ay patuloy na naghihirap sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Yun ang kumisang sinasabi ng Iba natin. Evil men ay namamayagpag. Yung mga tao masama ang ginagawa ay namamayagpag. Bakit? Kasi yung mga mabubuting tao walang ginagawa. Ano? So bahagi, evil men thrive because good men do nothing. At yun, kapag wala tayong ginawa, it will become a structure. Kasalanang struktura na unti-unting
kakain sa ating paglago sa daigdig na ito. Kaya panalangin natin, naway maging daan ang katulad ng katiwala, anong gagawin? Bigyan pa natin ng isang pagkakataon, pero anong gagawin? Abunuhan mo. Abunuhan mo. Bungkalin mo. Bahagi yun ng lahat ng tao na kung saan ay makita natin. Kahit sino man yung mga tao kinikilala natin, kinakailangan, bahagi pa rin ito na tinatawag natin fraternal correction. Para makita natin, sapagkat hindi lang o pwede na tayo lamang ang maging banal. Ang kabanalan ay isang bahagi na kung saan ay kinakailangan itulong din natin sa iba. At naway magabayan din natin ang bawat isa, suportahan natin ang higit na pag-ios para tayo rin ay mamunga ng sagana.